dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan niyo? Ang magandang balita po ay si Jesus Christ po yun, mga kaibigan. Hindi naman natin siya makikita ng personal, so kailangan marinig natin yung kanyang mga salaysay kung paano siya napako sa cross, 'di ba? Yun po yung mga good news kung paano po niya tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang tanong kung tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan, yung Ten Commandments, or dahil sumampalataya kayo kay Jesus nung siya ay inyong narinig, no? Ibinahagi siya, nung siya ay ikinalat na ng mga tao, narinig niyo ang tungkol sa kanya, na nagpapako siya sa cross, at siya yung dahilan kung bakit napawalang sala. Tinanggap niyo po ba? Yan po. Pag tinanggap niyo siya, sa pagkakalab ko po ay tinanggap niyo yung banal na espiritu, kasi siya yun. Verse 3, talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili niyong pagsisikap? Ayan yung mga gawa, mga kaibigan. Faith, everything is from faith. Yun ang gusto ni Pablo, kaya kinokorek niya itong mga taga-Galasya. Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang espiritu at sa pamamagitan niya'y gumagawa kayo ng mga himala? Ayan, mga kaibigan, tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakikinggan ninyo? Verse 6, tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. So kung tayo ay sumampalataya sa Diyos, siyempre sumampalataya tayo kay Jesus Christ, tayo ang tunay na anak ng Diyos, anak ni Abraham. Malinaw na ang sumampalataya sa Diyos ang siyang tunay na anak ni Abraham. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamagitan ng pananampalataya nila, at ang magandang balitang ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Verse 9, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos ay pinagpala rin tulad ni Abraham. Amen. Siguro, mga kaibigan, dahil ako ang nagsasalita, wala kayong nakikita na kagaya kay Abraham na biniyayaan ng kapangyarihan, ano? Ako nagsasalita lang ako, sumampalataya ako sa Diyos. Wala kayong nakitang merong merong ginawang something sa akin ng Diyos, kaya baka sa ganyan kaya hindi kayo nabibighani or hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko. Lalo na doon sa mga taong nakakakita kung paano ako niloko ng mga tao, no? Walang pagpapala kasi sabi dito, pagpalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala si Abraham. Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos ay
pinagpapala rin tulad ni Abraham. Yan mga kaibigan ano, baka dahil wala kayong nakitang material things na ib na ibinigay sa'kin ng Diyos o pinagpala ng something na gusto niyong makita. Pero para sa akin mga kaibigan ay itong itong salita niya ay isang pagpapala po na aking natanggap mula po sa Panginoon. Hindi po kasi ito ano, hindi po ito mula sa tao, At walang taong nagsasabi sa akin na, "Uy, mag-live ka diyan, magbasa ka ng ano, ng Bible." Wala po. At, hindi po hindi po kabighani-bighani 'pag Bible po yung topic natin, 'di ba? Pero 'pag gumigiling-giling po, 'di ba, ang dami pong mga tumitingin, dami pong mga viewers. Kaya sa pagsalita ng Diyos, boring po 'no, sa iba. Kaya makikita po ninyo, wala po talagang gaanong pumupunta dito.